Anumang pananaw o opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga. At sa lahat ng mga Pilipinong nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga dito sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang tanghali, saan man kayo naroroon. Ngayon po ika-4 na ng Setyembre 2025, Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, siyam na kumpanya ni Sara Descaya na sangkot sa manumalyang flood control project. Binawian na ng lisensya ng PICAB. Panukalang 6.7 trillion peso budget para sa 2026 ibabalik ng Kamara sa DBM. Isa sa 3 Pinoy may alam sa boat buying ayon sa survey ng Okta Research. Kontrobersyal na rock netting project ng DPWH nagsimula noong pang Duterte administration ayon naman sa nagbitiw na si Secretary Manny Bonoan. Mag-asawang negosyante, partner sa negosyo, nawawala simula pa noong Hulyo. Bagyong Kiko lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, pero Southwest Monsoon patuloy na makakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Kiko. Ulitong namataan sa layong 1,100 kilometro, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Si Kiko ay may taglay ngayon na lakas na hangin 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito maabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng north-northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, walang direktang epekto ang Bagyong Kiko sa bansa, ngunit pinalakas nito ang Southwest Monsoon o habagat na siya namang magpapaulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Zambales at Bataan. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Apektado rin ang habagat ang Metro Manila, rest of Luzon at Western Visayas. Samantala, isang LPA din na maaaring ma-develop sa silangan ng extreme northern Luzon. Sa susunod na itong araw, makakaapekto ang naturang monsoon rain sa northern at central Luzon habang bahagyang gaganda ang panahon sa Visayas at Mindanao, pero magkakaroon pa rin ng isolated thunderstorms. Hihilingin ng Malacanang sa National Disaster Risk Reduction and Management Council reviewin ang panawagan ng mga primadong paaralan kaugnay ng pagsususpende ng klase ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kasunod ito ng pagtutol ng Coordination
Council of Private Educational Association o COCOPEA na bigyan ng blanket authority si DILG Secretary John Vic Remulla pagdating sa class suspension tuwing masama ang panahon. Iginit ng COCOPEA ang otomatikong suspensyon ng pagdedeklara ng klase ni Remulla ay nakakaapekto sa paghahanda ng mga paaralan, humahadlang din sa resilience ng mga komunidad. Sinabi pa ng grupo, dapat na bigyan din ng diskresyon ng mga pribadong paaralan sa pagdedesisyon kung itutuloy ang klase o kaya ililipat sa online o gagamit ng asynchronous task. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na sa Malacanang ang panawagan ng COCOPEA at kanilang irerekomendang pag-aralan ng polisiya rito ng NDRRMC. Target naman ng Department of Education na bigyan ng direktang papel ang mga lokal na pamahalaan o mga LGU sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay para mas mapabilis ang konstruksyon ng mga school infrastructure at para matugunan din ang classroom backlog sa bansa. Sinabi ni Angara, kinikilala ng ahensya ang magkakaibang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan kung kaya't maglalatag sila ng mga mekanismo para matugunan ito. Isa na rito ang pagkakaroon ng accreditation system para matiyak na tugma ang responsibilidad ng ipagkakaloob sa LGU partner sa kanilang kahandaan, gayon din ang technical assistance, co-financing para naman sa mga low-income LGU. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, subukan po ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Nawawala ang isang negosyante at ang kanyang misis pati na ang isa nitong kasosyo sa Pasig City simula pa noong Hulyo. Tinukoy ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang negosyanteng si Henry Angelo Pantoliana, 39 anyos. Ang kanyang misis na si Margie, 38, pati na ang kasosyo nilang si Richard Cadiz, 30 anyos. Lumalabas sa investigasyon na huling nakita ang tatlo noong pang July 6 sakay ng isang SUV matapos makipagkita sa isang lalaki na nakilala lamang sa pangalan Jeff. Nabatid na nakipagkita ang tatlo kay alias Jeff upang ayusin ang kanilang transaksyon tungkol sa stem cell at beauty products at isang branded wristwatch na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Ay, pang-contractor ito hindi, pang DPWH pala. Batay sa CCTV mula sa isang condominium sa Pasig, nakita pang sumakay muli ng SUV ang mga biktima matapos makipagkita kay Jeff. At inaasahan sana na makikipagkita pa sila sa isa pang lalaki na kinilala namang si alias John. Ngunit hindi na sila nakabalik sa kanilang tahanan sa Taguig. Bunsod nito, nag-aalok ang pamilya Pantoliana ng 300,000 pesos na reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan. Magandang umaga, Pilipinas! Sinampahanan ng reklamong administratibo sa National Police Commission sa Quezon City ang 4 na polis na sinasabing dumukot naman sa 4 na tao sa isinagawang anti-narcotics operation noong 2021. Sila ay sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Pini Palmedilla, Sub-Sergeant Edmond Munoz at Master Sergeant Mark Anthony Manrique. Ang 4 ito ay tinuturong sangkot din sa kaso ng nawawalang sabungero. Ayon kay National Police Commission Vice Chair Rafael Vicente Calinisan, kung mapapatunayan ang reklamo laban sa 4 na pulis, may malaking magagawa ito upang mapatibay ang malegasyon na sangkot nga sila sa missing sabungero, lalong-lalo na yung mga pulis na dati nang na-identify. Kabilang sa mga magsasampa o nagsampa na ng reklamo laban sa 4 na pulis ay ang mga kapamilya ng mga dinukot umanong biktima na sina Charles Dean Soto, Dane Mark Carlos at magkapatid na Jordy at Miko Mateos.
Patay naman ay isang 32 anyos na lalaki matapos saksakin habang natutulog sa bangketa ng Ermita, Maynila. Sa investigasyon, nagising, nakatakbo pa ang biktima. Nakinilalang si Romnick Abion, ngunit natumba rin ito at nawala ng malay sa may bahagi ng San Marcelino Street. Sumbong ng anak ng biktima na nakasaksi sa krimen, nakaalita ng kanyang tatay ang suspect matapos siyang sitahin bilang bahagi ng kampanya laban sa street dwellers. Nauwi ito sa suntukan at pananakit gamit ang tubo at martilyo. Nahuli naman ang 35 anyos na suspect sa Paco Park at na-recover ang ginamit na patalim. Pati na ang gloves at lalagyan nito na ibinaon pa sa ilalim ng puno. Inamin naman ang suspect ang krimen bilang gantian niya ito sa biktima na dahil sa una nilang away. Nasa custody na ng pulisya sa Homicide Section ng Manila Police District ang suspect at naharap sa kasong murder. Ipinadedeport ng Bureau of Immigration o actually pinadeport na ng Bureau of Immigration kahapon ang 49 na puganteng South Korea nationals. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang mga nasabing South Korean fugitive ay sangkot sa embezzlement, illegal gambling, online scamming at iba pang financial crimes. Iniimbestigahan na rin ng BI ang kasong inihain laban sa dalawa pang dayuhan para matukoy kung lehitimo ito o bahagi lamang ng demandami. May demandami modus na naglalayong makaiwas sa deportation. Kasi ang demandami case, that involves colluding with someone o meron kong kukontratahin ng isang tao na magpapile ng kaso against that potential deportee, yung kong subject na alien. Ang purpose po niyan is para hindi mo sila ma-report sa kanilang mga bansa. Ngayon po, meron po tayo Supreme Court case wherein any proceedings for deportation, kahit na po may order ang Board of Commissioners ng Bureau of Immigration to deport, we will suspend the implementation of that to give way to the legal proceedings involving the criminal case. So, Maganda umaga, Pilipinas! 4:17 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga sa mga tagatan sa Cavite. Ay, may buntag sa mga taga Kagamutan, Northern Samar. May lugar palang ganun, ano ha? At syempre sa mga suki natin dyan sa Japan, Ohio gozaimasu. Evan lang dyan sa Las Vegas. Ma'am Evan, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Pinarangalan ng Odd Standards Council o ASC si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco dahil sa pagsusulong nito ng responsableng advertising sa gaming industry. Ginawaran si Chairman Tenco ng Plaque of Appreciation sa ginanap na Pata sa Patalasta Summit sa Makati City. Ayon sa hepe ng PAGCOR, ang parangalaman na hindi lamang para sa kanya kundi para na rin sa mga empleyado ng ahensya na patuloy na naglilingkod ng may katapatan, katarungan at pananagutan. Pinuri din niya ang Odd Standards Council sa mahalagang papel sa pagpapanatili ng katotohanan, kaayusan at pananagutan sa larangan ng advertising. Noong July 16, nilagdaan ng PAGCOR at ang ASC ang isang Memorandum of Understanding na nagtatakda ng lahat ng gambling-related ads sa TV, radyo, online at outdoor ay kailangan dumaan muna sa review at approval ng ASC bago mailabas sa publiko. Bilang karagdagang hakbang, inatasan naman ng PAGCOR ang pagbaklas ng lahat ng mga outdoor gambling billboards noong nakaraang buwan. Halos 20 individual ang sinugod sa ospital kasunod ng manoy pagsabog ng kemikal sa isang resort sa barangay Pook, Talisay City sa Cebu. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Culyas, sumabog ang isang drum container na may chlorine. Nagdulot ito ng pagkahilo, pagsusuka, hirap sa panghinga, panghihina at irritation sa mata ng nasa 19 na individual. Ayon sa caretaker ng resort, itong unang pagkakataon na nangyari ang naturang insidente. Kadalasan naman hinahalo nila ang nasabing kemikal sa tubig tuwing gabi o dili kay madaling araw. Kasalukuyan na ang pinagbabawal mo ng pagpasok sa resort. Pinayuhan din ng mga residenteng malapit doon na lumayo upang hindi malanghap ang mapanganib na kemikal. Dahil naman sa naturang insidente, pinagutos na rin ni Mayor Gulyas ang paglulunsad ng karagdagang investigasyon sa naturang resort. Maganda umaga, Pilipinas! Nasamsam naman ang Bureau of Customs ang 476 million pesos na laga ng shabu sa isang courier warehouse sa Bitastondo, Maynila.
Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, na-recover ang nasa 70 kilong kontrabando sa loob ng 3 balikbayan boxes sa dalawang magkahiwalay na container van. Napagalamang mula pa California, USA ang naturang parcel, nakatakdasan ang ipadala sa isang address sa Bacoor City, Cavite. Paalala ni Commissioner Nepomuceno, ang balikbayan boxes ay tanda ng sakripisyo ng OFW at hindi dapat ginagamit sa anumang iligal na gawain. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy na makikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya para maharang ang anumang iligal na substances na tinatangkang ipuslit papasok ng bansa. 35% ng mga pamilyang Pilipino nagsasabing bumuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa ikalawang quarter ng 2025. Batay ito sa resulta ng survey ng social radio stations isinagawa mula June 25 hanggang 29 sa may 1,200 respondents mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Napagalaman din sa survey na 23% ng mga respondents ang nagsabing mas naging mahirap nga ang kanilang buhay. 42% naman ang nagsasabing walang pagbabago sa estado nito kumpara noong nakalipas na taon. Ayon sa SWS, nagpapakita lamang ang naturang survey na hambagyang optimism sa mga Pilipino sa gitna ng hamon sa ekonomiya, inflation at political uncertainty. Yan man nananatilian nilang malaking bahagi ng populasyon ang hindi nakakaramdam ng pagbabago o nakararanas pa rin ng kahirapan. Magandang umaga sa mga taga Bacoor, Cavite. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Canada. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit o malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't bang pahirapan ang self-care sa pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Miyembro ng notorious na grupo ng kriminal sa Calbayog sumurrender sa mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Isa na namang miyembro ng criminal gang sa Calbayog City sa Samar ang sumarinder sa otoridad. Ayon sa ulat ng PNP Calbayog, inilunsad ng otoridad ang serye ng negosasyon hanggang sa nahikayat na itong sumuko. Ito ay miyembro ng magbutay criminal gang. Nauna nang sumarinder ang mga kasama nito matapos na dumaan rin sa mga negosasyon ng otoridad. Tulong-tulong sa paglulunsad ng dialogo at negosasyon ang mga pulis mula sa Intelligence Unit, Police Drug Enforcement Unit, Calbayog City Police Station, Provincial Intelligence Team ng Samar Regional Intelligence Unit, kasama rin ang 804 Maneuver Company Regional Mobile First Battalion, CIDG at 3rd Infantry Battalion. Kinilala ito na si Alescardo, 23 taong gulang, listado na miyembro ng magbutay criminal gang ng Calbayog City sa Samar. Nag-turnover nito ng isang M16 rifle na may black bandolier, magazines na kargado ng bala. Walang warrant of arrest na nasabing miyembro, tanging nahikayat lamang ito ng otoridad at sa suporta na rin ng kanyang pamilya. Sa ilalim ito sa custodial debriefing ng Calbayog Police kung saan iimbitahan dito ang mismong pamilya nito. Kinikilalang most notorious group ang magbutay gang sa Calbayog City sa Samar kung saan sangkot ito sa seri ng pagpatay sa nasabing lugar na patay ang kanilang leader sa Calbayog Samar noong May 2023. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Umaga, Pilipinas. 24 makalipas ang alas 4, showbiz muna tayo. Si Derek Ramsey, muling pinabulaanan ang balitang hiwalayan nila ni Ellen Adarna. O nga naman, kung kulit nyo kasi sinasabing hindi pa hiwalay eh. Balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Personal kong nakausap si Derek Ramsey at ayon sa naturang aktor, walang katotohanan ang mga balitang naglalabasan na hiwalay na sila ng kanyang asawang si Ellen Adarna. Nagtataka ang aktor kung bakit patuloy na lumalabas ang mga ganitong balita gayong ito ay walang katotohanan. Pagtataka ni Derek, hindi na raw siya artista, wala na raw siyang ginagawang pelikula o TV series maliban sa mga commercial na kanyang ini-endorso, ay kung bakit patuloy pa rin silang iniintrigang mag-asawa ni Ellen.
Sa totoo lang, ang mga naglalabasang news daw ngayon ay puro fake, hindi totoo. Kaya nga mariing sinabi ng aktor na huwag natin paniwalaan na sila ay hiwalay na dahil patapos niyang sinasabing masaya ang kanilang pagsasama ni Ellen Adarna at walang problema. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Huwag nyo nang ipagpilitan, ha? Hindi pa sila hiwalay. Yung pinapangarap mo, Ray, kay Derek, kalimutan mo na yan, ha? Pinapatatag ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang sarili para sa mga inaasahang banat sa politika. Yan din ang atake sa social media habang naghahanda ang National Food Authority para isubasta ang nasa 60,000 metric tons ng aging na reserba ng bigas. Ang subasta ay tinakda sa Oktubre. Gagawin ito pagkatapos na unang ialok ng NFA ang reserba sa government relief at iba pang mga ahensya. Ang pagbebenta ng reserbang bigas ay naayon sa inanunsyo naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagsuspindi muna ng importation ng bigas. Sa loob ng 2 buwan mula September 1, naglalayon itong maitaas ang presyo ng palay sa kasagsagan ng anihan. Ayon po kay Secretary Laurel, hindi daw siya magkakamali dahil inaasahan na niya ang mga banat ng mga kritiko sa sandaling simula ng subasta. Ang kalihim po ng DA ay chairman din ng NFA Council at sasabihin ng publiko na ang bigas ay mayroong bukbok o kaya naman mahina ang kalidad at aakusahan din ang kalihim ng kapabayaan. Pero hindi ito maiiwasan bilang resulta ng pag-aalis ng pangkalahatang kapangyarihan ng NFA sa ilalim ng Rice Tarification Law. Binigyan din ang kalihim ng agrikultura na ang Rice Tarification Law ang balakid sa kakayahan ng ahensya na magpagulong ng maayos ng reserba at pigilan ito ang puhunan sa tamang storage infrastructure, gaya na lamang ng silos at mga bodegang kontrolado ng temperatura. Samantala, inamin naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng online gaming ay isa sa malaking revenue driver ng gobyerno ngayong taon, pero nagdudulot din ng panganib ang mga unregulated sites. Ito ay bahagi ng estimating report ng PAGCOR sa House Committee on Games and Amusement na nagsasaad ng licensed online gaming sector ay nagpasok ng 69 billion pesos na license fees mula January hanggang July ngayong taon. Sa nasabing halaga, 41 billion ay mula sa electronic games habang 28 billion naman ay mula sa iba pang online gaming offerings. Ayon kay PAGCOR Chairman Tenco, dahil sa napakalaking potensyal, ang online gaming ay naging mahalagang source ng pondo para sa nation-building commitments, kabilang ang suporta ng PAGCOR para sa edukasyon, healthcare at community development. Sinabi ni Tenco na sa unang 7 buwan ng 2025, ang online gaming ay nag-ambag ng 27.47 billion pesos sa nation building para sa pagpupondo ng Corporate Social Responsibility Program ng gobyerno, kabilang ang 14.72 billion pesos na inila naman sa Universal Healthcare Law. Inihayag naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na nahak ang national database na naglalaman ng nasa 500,000 na mga pangalan ng mga taong ipinagbabawal pumasok o kaya maglaro sa mga kasino. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO na si Al Tenco, natuklasan lamang kahapon ang naturang insidente ng hacking sa database na ginagamit ng PAGCOR at ng lahat ng lisensyado at mga PAGCOR-operated casinos. Ang listahan na niya ay naglalaman ng mga individual na voluntaryong nagpaban o kaya humiling sa kanilang pamilya na ipagbawal sila sa kasino dahil sa posibleng pagkalulong sa sugal. Kabilang sa database na ito ang pangalan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Patuloy pang iniimbestigahan ng PAGCOR ang nangyari habang inaalam din kung posibleng galing ang data leak sa isa sa mga lisensyadong kasino. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, mga misis, ha? Mga mister, baka may mga importanteng lakad ho kayo ngayon, ha? Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo,
May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga akubadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 300,000 benepisyaryo ng 4Ps self-sufficient na at nagtapos na sa programa ng DSWD, yan po ay sa Tacloban pa lamang. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Mahigit 300 mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace sa Tacloban dineklara na self-sufficient na matapos ang matagumpay na pagtatapos sa Department of Social Welfare Development Assistance Program. Isang pagdiriwang isinagawa sa lungsod sa pamamagitan ng kinabukasan ipanalo, pugay, tagumpay na tunay, pagdiriwang ng pag-unlad at pag-angat ng Pantawid na Pamilyang Pilipino Program, graduation ceremony na sinagawa sa People's Center at Libraries kahapon sa Tacloban. Pinangunahan ang aktibidad ni DSWD Assistant Secretary Attorney Eileen F. Palyarcona at DSWD Regional Director Grace Sobong. Ang pugay tagumpay graduation ceremony kasabay ng mobile phone distribution sa 100 Pantawid beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas para masiguro ang beneficiaryo ay makatanggap rin ng digital at financial literacy support. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! 31-32 makalipas ang alas 4, tumaas ang sales ng mga sari-sari store matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa noong nakaraang taon. Sa datos ng Sari IQ ng Packworks, isang Filipino technology startup na nakatuon sa pagsuporta at pagpapalakas sa mga sari-sari store, 27% ang itinaas ng Daily Gross Merchandise Value o GMV ng mga sari-sari store sa bansa. Bukod pa rito ang 50% ng paglago ng kanilang transaksyon sa loob ng isang buwan matapos ang 6 na bagyong nanalasa sa pagitan ng Oktubre hanggang Nobyembre noong 2024. Kabilang sa isinailalim sa pag-aaral ang mga sari-sari store sa mga lugar na pinakamatinding tinamaan ng bagyo tulad ng Batangas, Cagayan, Isabela, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Pinaka nakita ng paglago ang mga sari-sari store sa Bicol Region, partikular na ang Camarines Norte na may 105% na average na gross merchandise value. Lupit ha? Okay, dapat talaga palakasin ho natin ang mga sari-sari store. Pero hindi ito yung mga hindi ito yung mga convenience store na pag-aari din ng mga malalaking kumpanya, Sige, para madagdagan natin ang puhunan ng ating mga nasa sari-sari store, ito muna ang mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 13,000, 13,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yan? Sabi ko nga sa inyo tanungin nyo yung mga kaibigan yung mga nurse, kaya nasa medical profession. Pwede rin pala ito gamitin sa bahay. Gamit ho yan ng mga nasa medical profession. Ang inyong sagot, ipapadala po ninyo sa 0982-6485. Sundin ang tamang format pa rin ang pagdatext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Ang tanong ng iba, kailangan bang maligo kami bago gamitin yan, gamit ang shield mat soap, bago gamitin yung mga item na yan? Ba't naman hindi? Oo naman, pwede.
Di ba, gagamitin nyo ito, dapat nga maglanggas kayo ng kamay, ha? Gagamit ka muna ng alcohol. Pero usually, pagka gagamitin nyo yan, dapat din disinfect talaga. Yung iba nga, ay, teka, ba't si binibigay ko na pambira naman, baka mamaya mabanggit ko na kinakailangan pakuluan din. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako. 34 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas effective nating mararamdaman ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosrhin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero. Human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosrhin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy po ng ultabayo ang mga toksin sa ating katawan, kaya't napapanumbalik ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong din ito para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising, magandang disposition natin sa kinabukasan. Yung bang pagharap mo ng salamin, Ray Taladro, ang pogi mo ngayon, Ganun na sasabihin mo sa sarili mo, di ba? Sasagot naman ng salamin, since birth. Yan. Maglokohan kayong dalawa. Ayan. Ganun kagandang gising mo sa umaga. Yan, ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? At kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan ho kayo, abay, mag-text po sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo, postbiotic yung 30 capsules sa alinmang drugstore ng Mercury sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tulak ng illegal drugs. Nako, hindi na maubos itong mga illegal drugs sa pusher na ito. Sa Cavite, arestado sa Urdaneta City. Meron pang 400,000 pesos na laga ng siyabong nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabusan ko yung Angel. Timbog sabay basto operasyon ng PNP ang isang 35 anyos na binata na residente ng barangay San Agustin Tracy Martires, Cavite na pansamantalang nanunuluyan sa barangay Bayawas, Urdaneta City matapos nitong bentahan ang polis na nagkunyaring bayar na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money. Ang illegal na droga na nakumpiska sa suspect ay tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo na may street drug price na 408,000 pesos. Sa ulat na pinalabas ng tanggapan ni Police Provincial Director Police Colonel Marbil Mercolio, pinangunahan ng Pangasinan Police Drug Enforcement Unit ang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, Regional Intelligence Division ng Pro-1, PDG-SU1 at Urdaneta City Police Station. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng rihas na bakal ng Urdaneta City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Kinumpirma ng District Engineer na iniuugnay sa GOES at mga substandard na flood control project sa Bulacan na siya'y napromote ng panahon ni dating Public Works Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega de Pifa ang pangangailangan na matukoy ang tinatawag niyang origin story ng opisyal na ngayon iniimbestigahan dahil kailangan ng komite na maunawaan kung kailan at paano nakuha ni Engineer Henry Alcantara ang kanyang mahalagang posisyon.
Ayon po sa paliwanag nitong si Alcantara, nag-umpisa bilang job order sa kanyang current position. Ito ay ginawa sa pagdinig ng Infra Committee. Ipinalawanag din ni Engineer Alcantara, dating district engineer ng First District ng Bulacan, na ngayon iniimbestigahan dahil sa proyektong sinasabing hindi umiiral o ghost at mga substandard, na nag-umpisa siya bilang DE sa Bulacan. At mas lalong inususan ni Ortega ang tungkol sa manaon ng assignment at career posting ni Alcantara upang makompleto ang larawan kung paano ito nakaakyat sa burokrasya. Bago naman ang kanyang assignment sa Bulacan, sinabi ni Alcantara na naglingkod din siya sa Nueva Ecija at nilinaw pa niya ng hakbang na nagdala sa kanyang posisyon bilang district engineer ay ang kanyang performance doon. Unang taon niya sa Bulacan, tinanong ni Orang Mababatas ay noong 2019. So nandun siya hanggang June 16 hanggang 2025. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa 35 individual na isinasangkot sa anomalya ng flood control project sa bansa ang kasama na sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, natanggap nila ang kopya ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice para i-monitor ang manaturang individual. Paglilinaw naman ni Dizon, para sa monitoring purposes lamang ito at hindi maaaring pigilang umalis ng bansa ang kabilang sa listahan. 26 sa mga ito ay tinukoy ni Public Works Secretary Vince Dizon ng mga opisyal ng ahensya at mga kontraktor. Kabilang dito ang OIC Assistant Regional Director na si Henry Alcantara, OIC District Engineer na si Bryce District o Erickson Hernandez, OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Parehong hindi lumitaw ito sa mga hearing. Alex Abilido, ang presidente ng Legacy Construction Corporation. Lezara Discaya at Pacifico Discaya, ang presidente naman ng AMO o Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Kasama din si Maria Roma Angeline Rimando ng Timothy Construction Corporation, Edgar Acosta, presidente ng Hightone Construction Development, Wilfredo Natividad ng 888 Construction Supply, Romeo Miranda, presidente ng AMO, Royal Crown Monarch Construction Corporation, Mark Alan Arevalo, general manager naman ng Wawaw Builders at iba pa. Samantala, sa kaugnay na balita, investigasyon sa mga ghost project dapat na palawakin pa. Huwag lamang sa flood control, ayon naman kay Senator Mig Subiri. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Lahat ng mga infrastructure projects ay dapat imbestigahan at huwag lang nakatuon sa mga flood control project. Ito ang deklarasyon ni Senator Juan Miguel Subiri upang isama ang iba pang mga proyekto na saklaw ng DPWH. Para kay Subiri, flood control pa lang ang iniimbestigahan sa ngayon, ngunit sigurado itong marami pang anomalya sa ibang infrastructure projects gaya ng notorious na rock netting projects na wala namang silbi, mga solar lamps, cat's eye, multi-purpose buildings, road projects at yung dredging projects na hindi naman malaman kung totoong ginawa o hindi. Ibinigay na halimbawa ang nangyaring bumagsak na bubong ng stage sa Albay at tumama sa mga estudyante. Bagong gawa lang ito at ginastusan ng halos 100 milyong piso, pero bumigay agad sa ordinaryong ulan pa lamang at wala pang bagyo na dumarating. Giit ni Subiri, dapat imbestigan na lahat ng infrastructure projects, hindi lang flood control. At ang mga contractors at government officials na nasa likod ng mga manumalyang proyekto ay makasuhan ng plunder, graft, and corruption at syndicated estafa na walang piyansa. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Meron namang 8 buwan na buntis nasa way matapos matabunan ng landslide sa Mangkayan, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41, ay Bagdabigat, Romy.
May magabigat kuya, nasa wiyang sang 8 buwang buntis matapos matabunan ng gumuhong lupa sa sitio Lower Lipatan, Ginawang Mangkayan, Benguet. Nangyari ang insidente bago mag-alas 5 ng hapon kahapon habang kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Mangkayan Municipal Police Station, ang biktima ay nakilalang si Ivy Kate Oges, 18 anyos, na tubo sa Toktak, Atok, Benguet. Patay sa report na tutulog umano ang biktima na biglang gumuhong ang riprap wall sa likod ng kabilang bahay na naging sanhi kung bakit nataburan ng biktima. Tagumpay na na-retrieve ang katawan ng biktima sa magtulungan ng mga personnel ng Mangkayan Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Ginawang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee at iba pang volunteers. Kagad na naisugod ang buntis sa Lutheran Hospital sa Abatan, Bugyas, subalit hindi ito umabot ng buhay. It was Gary 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Alay, kamusta yung mga taga-Taal, Batangas? Ay kaagang nakatutok ka ba? Mga taga-Kidapawan City, magandang umaga din. Masantos siya kabasan sa ating mga kababayan dyan sa Asinggan, Pangasinan. At magandang umaga po sa mga taga-Bulacan, lalong-lalo na sa mga taga-Balagtas. Doon sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga seafarers natin, mga OFW natin na nakabase dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Ingat kayo sa paglalakbay. At kung magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, wag na yung imported. Merong gawang lokal, batis lokal. Yan po ay ang tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 7 wanted sa Bataan, kabilang ang top most wanted suspect, arestado sa isang araw na PNP operation. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pinigting na kampanya laban sa mga wanted, matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Martis A. Salvador, Provincial Director, ang 7 top most wanted at iba pang wanted person sa loob lamang ito ng isang araw na manhunt operation nitong September 3, 2025. Kabilang sa mga naaresto ang top 2 most wanted sa probinsya para sa kasong murder sa Orion, ang top 10 provincial most wanted person para sa qualified theft sa Urani at ang top 1 at top 2 municipal most wanted person para sa murder sa Limay. Naaresto rin ang top 1 municipal most wanted person para sa murder sa Maribeles. Bukod pa sa iba pang mga wanted na may kasong serious physical injury at malicious mischief. Nanindigan naman ang Bataan PNP na patuloy nitong tutugisin ang mga kriminal upang masiguro ang hustisya at kaligtasan ng publiko. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Tinanggalan na ng lisensya ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang siyam na construction company ng pamilya ni Sara Diskaya. Ito ay makarang makita ng PICAB ng paglabag sa bataan sa mga kinekwestiyon at inireklamong kumpanya ng angkan ni Diskaya. Ito pala si Diskaya, ano ha? At saka yung kanyang kapatid, dalawa silang magkapatid pero magkaibang tatay. Ano? Pinanganak pala ito sa UK, ano ha? O sa ibang bansa. O. Doon nagtatrabaho yung nanay nila na chambermaid. Eventually, nakapag-asawa, umuwi dito sa Pilipinas. Ano yun? Alam ho ninyo kung sino kamag-anak niya dito sa Pilipinas? Yung mga Eusebio.
At yung pala tumulong sa kanila para makapagtayo ng negosyo. Ano, ha? Yung tatay ni Mayor Bobby Eusebio. Pero sabi nila, noong panahon ng panunungkulan ni Mayor Bobby, lalong lumaki ang negosyo nitong pamilya Diskaya. Kaya tuloy ang intriga. Sino ba talagang may-ari niyang mga kumpanyang yan? Ha? Baka naman daw yung mga kamag-anak nila. Ha? Yan ang tanong lang naman. Kabilang sa mga kabilang daw dito yung sabay-sabay na pag-aalok ng mga bidding ng iisang may-ari. Ayos, ano ha? Di siyempre, magbibid. 5 kunwari, yung pala sila lang din. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Duraban Committee noong Lunes, September 1, na booking 9 na construction firm ang meron ng mga Diskaya, sabay-sabay na sumasali sa bidding ng iba't ibang government projects. Kaya naman pala nakokorner na. Kabilang sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya na binawian ng lisensya ay ang mga sumusunod: St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpen Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and General Contractor Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated, Waymaker OPC, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Ayan. Pero actually, wala naman daw ho sa wala ho sa pag-a-apply ang problema. Ha? Ang PICAP ay nasa ilalim po ng Construction Industry of the Philippines. Construction Industry Association of the Philippines o CIAP under DTI. Ang function nito ay magbigay ng classification sa mga construction company at sila yung magbibigay ng linaw. Ano, ha? Kaya hindi registration ang dapat na itanong. Ang lagayan ho talaga ay nandun sa classification. Sino yung nag-upgrade? Yung pickup ang nag-upgrade po ng classification. Ayan, ha? Siyempre, kung gusto mo ng classification, di ka naman kwalipikado talaga. To the tune of how much? Aba, pwede kang mapataas sa higher level. Ayan, nagagawan daw yan ng paraan. Ano, ha? Halimbawa, i-improve kunwari yung financial experience assets. Ayan, ha? Para mapaganda lamang ang record ng isang gustong mataas ang kanyang classification. Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! Umalma si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa pagkakadikit ng kanyang pangalan kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Nilinaw ni Senator Villanueva, wala silang naging transaksyon ni Alcantara maliban sa pagiging magkababayan at pagsama sa ilang official function. Depensa ng Senador, normal lamang na humaharap ang District Engineer tuwing may mga government official na bumibisita sa kanilang distrito, lalo na para mag-inspeksyon sa flood control project. Ipinagtataka ng Senador kung bakit anya siya lang bukod tanging pinupuntirya ng paninira, idinidikit kay Alcantara. Ngayong wala naman siyang pinondohang flood control project sa Bulacan. District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Yung 3 years na binabanggit ko po, isa-isahin natin lahat ng video, isa-isahin niyo po yung reports ninyo the past 3 years about flood control. Isa-isahin po natin. Bakit ganon? Bakit sa akin tinuturo? Hindi ba napakaklaro dahil tatamaan na sila ngayon? Never kayo nag-poldo ng flood? Hindi, wala. Maganda umaga, Pilipinas! Posibleng maging lead si dating Public Works Bulacan District Engineer Henry Alcantara para matukoy ang big picture issue ng maanumalyang flood control project. Ito naman ang giniit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Riton kasunod ng revelasyon ni Alcantara na marami siyang sinertipikahang flood control project na hindi pinai-inspeksyon ang mga ito. Inamin din ni Alcantara na gumamit siya ng peking ID para makapaglaro sa mga kasino kasama ang isa pang district engineer na si Bryce Hernandez.
Narito ang interpelasyon o bahagi ng interpellation ni Manila Representative Benny Abante kay District Engineer Henry Alcantara. Pero still negligence should be your accountability. Yes, Your Honor. And therefore, you must face the cases against you as far as negligence is concerned. Am I right? Yes, Your Honor. For example, inamin mo din, and I'm so glad na inamin mo na nagkakasino ka. Di ba? Yes, Your Honor. At ang kasama mo dyan, yung deputy mo, si Bryce. Am I right? Minsan po, yes. Minsan Yes, Your Honor. nakasama mo siya. Opo. At alam mo ba, na bawal sa government employees ang magkasino. Yes, Your Honor. Yet you did it. Ayun. Samantala, dahil nga mainit ang usapan ngayon tungkol sa flood control at nauungkat ang campaign donation, lalong-lalo na noong 2022 elections, ayon mismo kay Commission on Elections Chair George Garcia, may 31 kontratista ang nagbigay din ng donasyon sa iba't ibang national candidates. Isa nga rito si Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction na nagsabing nagbigay siya ng 30 million pesos sa 2022 senatorial campaign ni Senate President Jesus Escudero. Pero malinaw din sa paliwanag ni Lubiano, pera niya mismo ang ginamit, hindi pera ng kumpanya. Personal na bag, hindi galing sa pondo ng kanyang construction firm. At wag daw dong kakalimutan na bago pa man nagsalita si Lubiano sa Kamara noong Martes, nauna nang naglinaw si Senate President Jesus Escudero na noon pang August 12 o mahigit 3 linggo na ang nakalilipas, diretsa niya sinabi na totoo ang naturang donasyon. Pero pinaninindigan ng Senate leader na wala siyang kinalaman sa mga proyektong nakuha ng kumpanya ni Lubiano. Sa katunayan, mas kumonti pa nga daw ang kontratang nakuha ng Centerways noong siya'y maging senador. Ngayon, eto yung tanong. Kung may iba pang national candidate na tumanggap nga po ng donasyon, nasaan daw po yung iba? Nasaan yung sinasabing 31? Ang tinatanong nga po ng tanggapan ni Senator Cheese, bakit siya lang binubugbog? Bakit yung ibang kandidato na sinasabi ni Chairman Garcia, tahimik ngayon? Kaya nga yun daw makikita yung pagkakaiba. Habang yung iba nananahimik, si Senator Cheese naman nagsasalita, hindi nagtatago, hindi umiiwas. At katunayan siya pa nga yung naunang nagsabi. Kaya bago daw magpadala sa mga intriga, tingnan daw natin ang buong picture. Hindi lahat ng donasyon ay may kapalit. Sa kaso ni Senate President Jesus Escudero, malinaw na wala siyang pinaburan, wala siyang kinasangkutang anomalya. Ang meron lang po ay ang pagiging tapat at bukas niya sa taong bayan. At sa huli, sa gitna ng lahat ng pamumulitika, tandaan natin na mas matimbang pa rin ang katapatan at transparency kaysa sa mga haka-haka at mga paninira. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM nanawagan naman sa mga gobernador na i-adapt ang Zero Balance Billing Program. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad rin ang Zero Balance Billing Program sa kanilang mga ospital. Kasunod ito ng matagumpay na pagpapatupad ng programa sa 78 pampublikong pagamutan ng Department of Health. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalagang mapalawak ang programa para masiguro ang abot kaya at madaling akses sa serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Sa ilalim ng Zero Balance Billing, ang mga pasyenteng nakakonfine sa basic o ward accommodations ay hindi na sisingilin ng ospital, bagay na malaking ginhawa para sa mga pamilyang kapos sa pera. Kamakailan ay bumisita ang Pangulo sa ilang DOH hospitals para personal na masiguro ang maayos na implementasyon ng programa at matiyak na natatanggap ng mga pasyente ang tulong ng pamahalaan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Let. 4:58 ang oras sa buong kapuluan. Pinaghahanda ng Department of Agriculture ang industriya ng tuna ng bansa. Samantalang climate change. Mga alalahanin sa sektor ng paggawa at mga panuntunan sa global sustainability.
Itong binigyan din ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa ginanap na 25th National Tuna Congress sa General Santos City. Ayon sa kalihim, bagamat matatag ang performance ng sektor ng tuna noong nakarang taon, hindi dapat magpakampante. Dapat laging maging handa sa mga posibleng hamon sa industriya. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumobo sa 20.56% ang produksyon ng tuna sa bansa noong 2024 o katumbas ito ng halos 500,000 metric tons. Mas mataas kumpara sa 409,797 metric tons na naitala noong 2023. Maganda umaga, Pilipinas! PBB star na si JM Ibarra trending ngayon matapos daw dumalo sa Cinemalaya 2021 press conference. Bakit naman siya trending? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Isa sa pinakamalakas na mga kabataang artista sa ngayon ay ang magka-love team na Fiang at JM Ibarra na produkto ng Pinoy Big Brother. Kahapon sa presko ng Cinemalaya 21 ay nag-trending agad si JM Ibarra dahil sa dumalo ito gawa ng bida siya sa isang entry ng naturang Independent Film Festival. Pagdating ni JM sa venue ng presko na ginanap sa Shangri-La Mall, kaagad na nag-trending ito at ang hashtag na JM Ibarra in Cinemalaya. Bida ang kapamilya actor sa isang entry na Child Number 82. Ilan sa mga kasama niya ay sina Vong Navarro at Rochelle Pangilinan. Pero hindi kasama si Fiang. Kaya medyo nakaka-pressure daw kay JM dahil wala si Fiang at Cinemalaya pa ito na kung saan ay mga dekalibreng artista ang kasali. Naniniwala naman si JM na susuportahan ng mga fans nila ni Fiang ang pelikulang ito kahit wala ang kanyang ka-love team. Alam din niyang susuportahan din ito ni Fiang at iimbitahin nga raw niya sa gala night ng Cinemalaya na magsisimula na sa October 3 hanggang 12. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Isang minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Host 2, Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Oy, ngayon nga po ay 4 na tayo ng Setyembre, Thursday. Buenabano sa ating ikalawang bahagi ay si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Buti na lang si Kiko, hindi na merwisyo, no ha? Good morning, Ma'am Chanel. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para po sa ating weather update, sa ngayon wala na tayong binabantayan na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po si Kiko ay patuloy naman ang palayo ng ating bansa. Pero sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng southwest monsoon. Kaya naasahan po natin, makakaranas po tayo ng makulimlim na panahon na may chance po ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa may Central Luzon, Batanes at Cagayan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Wala din tayong gale warning, ha? Wala po. Wala din, no? So pwede maglayag yung mga mangingisda natin. Yes po. Thank you, Ma'am Chanel. Good morning. Good morning. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Kulelat ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN pagdating sa stock market. Sa pinakuling ranking ng may most active stock market nitong Hulyo, $3.2 billion lamang ang total trading value ng ating bansa. Ito na ang pinakamaliit na stock exchange kumpara sa Vietnam na nangunguna ngayon
sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na may pinakamalaking total trading value na 34.1 billion US dollars. Sinusundan ito ng Thailand na merong 27.4 billion US dollars total trading value. Ang Singapore nasa pangatlo, 26.3 billion dollars na total trading. Indonesia na kahit madalas na nagkakagulot, ngayon nagsusunugan pa sila doon, ano ha? Ang total trading value ay sumampa sa 19.8 billion dollars at ang Malaysia ay 14.3 billion US dollars na total trading value. Nagpahayag ng pagkabahala si House Committee on Higher and Technical Education Chairperson Jude Isidre hinggil sa mataas na dropout rates sa mga mag-aral sa kolehiyo at universidad. Nananawagan ngayon si Isidre sa Kongreso na agaran tugunan ang malalaking kakulangan sa suporta at tulong sa mga mag-aaral. Ayon sa mababatas, hindi sapat na basta lamang makapasok ang estudyante sa paaralan. Paano nga naman mag-aaral kung kumakalam naman ang sikmura? Sinabi ni Isidre na hindi dapat makontento sa polisiya na bubuksan ang pinto ng mga universidad, kundi dapat all the way ang suporta sa mga estudyante. Mula graduation hanggang sa pagkakaroon ng trabaho tungo sa magandang kinabukasan. Upang matugunan ang problema, itinutulak ni Isidre ang resulta ng pag-aaral ng EDCOM. Kabilang dito ang First Amendments ng Republic Act 10931 o ang implementasyon ng Tertiary Education Subsidy. Second, a bill na naglalayong i-champion ang student welfare at ang suporta. At ang pangatlo, sabi ho ni Isidre, dapat maging operationalize na ang constitutionally enshrined complementarity between public and private education institution. O nga naman, kasi alam ho ninyo, yung nasa mga private education commission, maliban lang doon sa mga malalaki ha, na kaya talagang magpasweldo. Yung ibang mga private schools, hirap na hirap ho ngayon na lumaban na dahil nga sa dami ho ng hamon bukod po sa mataas na pasweldo o minimum wage, yung kakulangan ng mga nag-i-enroll. Lalong-lalo na sa basic education. Pumunta ho kayo ng mga private schools ngayon, ang daming bakanting classroom. Samantalang sa public school, nagsisiksikan 3 shifts pa ang mga estudyante. Maganda umaga, Pilipinas! Natukoy ng Commission on Audit ang kahinahinalang flood control projects noon pang 2016, ngunit marami sa mga ito ang hindi naaksyonan dahilan para magpatuloy ang mga irregularidad hanggang sa sumabog ang kontrobersiya ng multibilyong pisong iskandalo na iniimbestigahan ng House of Representatives. Pinangunahan ni House Deputy Majority Leader at Manila Congressman Eric Dionisio Jr. ang pagtatanong sa COA Auditor na si Tracy Sunico. COA Auditor Tracy Sunico at iginiit na kung may ghost projects na nangyayari noon, maaaring nagugat itong mga yun ang pinag-ugatan ng mga irregularidad at matagal na napabayaan. Kumpirmado ni Sunico na matagal nang may mga red flag na nakikita ang COA sa mga flood control project at isinasama ang mga ito sa consolidated findings sa buong bansa. Tinukoy din ni Sunico ang 2016 bilang pinakamaagang taon ng kanyang personal na pagre-review. At sinabi nito na kung babalikan ang mga record 2016, pero sa tingin niya daw mas earlier pa kung na-review ang iba pang mga dokumento. So ibig sabihin, noon pa man ay napaplag na nila dahil nga daw po sa mga nakita nilang mga problema sa bidding process pa lamang. Ang tanong, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Maganda umaga, Pilipinas! Nagsimula ang rock netting project noong administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ito namin ang binunyag ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan makaraang questionin ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang mga nadiskubrang rock netting project. Gayong matagal na itong ipinahinto ng Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Bunuan, tumalima siya sa direktiba ng Pangulong BBM at sa katunayan, 2023 pa nang mag-issue siya ng Department Order na nagbabawal na sa paggamit ng rock netting. Maliban na lamang niya kung na-evaluate ng Central Office. Kaugnay ito, humingi si Garin ang ulat mula sa DPWH hinggil sa lahat ng mga nagastos, lokasyon at kalagayan ng naturang proyekto. If I'm not mistaken, this was
in late 2023, Your Honor, when the President instructed me to stop the use of rock netting and traffic safety You devices. stopped it on 2023. 2023. Kailan po siya nagsimula, sir? Long before, I understand, Your Honor. Approximately what year? Maybe Yusek Cabral can appraise us? Please wrap up, Deputy Speaker. Yeah. I think during the past administration, Your Honor, Sorry, may I hear you again, sir? I think this was started during the past administration, Your Honor. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbitiw na sa pwesto ang hepe ng DPWH Ilocos Region bilang tugon naman sa panawagan ng bagong talagang Public Works Secretary na si Vince Dizon para sa malawakang paglilinis sa ahensya. Sa kanyang lihim, sinabi ni Regional Director Ronel Tan, bahagi ito ng panawagan para sa accountability, transparency at reforma. Kasunod ito ng kontrobersiya tungkol sa umano'y GOES at mga substandard projects sa infrastruktura at flood control. Bukod kay Tan, nagbigay din ng courtesy resignation ang lahat ng 12 district engineers ng rehiyon upang bigyan daan ang performance evaluation na tatagal ng 2 buwan. Ipinasusuri na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito'y para matiyak ang transparency, pananagutan at tamang paggamit ng kabanambayan. Ang direktiba ng Pangulo ay bunsod ng lumalalang kontrobersiya sa manamalyang flood control projects na manoy sabuatan ng mga public official, public contractors at mga DPWH officials. Has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. Ibabalik ng Kamara sa Department of Budget and Management ang panukalang 2026 National Budget dahil sa manoy maling detalye tungkol sa mga alokasyon ng pondo. Ayon kay Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno, dapat repasuhin at ayusin ito ng DBM at hindi pwedeng Kamara lagi ang nasisisi gayong nanggagaling mismo sa ahensya ang mga isinisingit na budget. Tinukoy na mababatas ang panukalang pondo ng DPWH na nasa 881.3 billion pesos na may maraming items sa 2026 NEP na sa kabila na tapos ng proyekto, muli pang nalagyan ng budget. Pati na rin ang magkakatulad na bilyong halaga ng pondo sa mga proyekto ng DPWH na copy-paste ang inilagay na alokasyon, doble-doble ang pondo sa mga natatapos ng proyekto, oversize na lump sum at marami pang iba. Giit ng mambabatas ni Congressman Puno, madalas nasisisi ang Kamara dahil dumadaan ito sa kanilang deliberasyon sa kabila na ang DBM naman ang nagsingit ng nasabing pondo. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, nilinaw naman ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na hindi siya bahagi ng anumang GOES projects na inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Kongreso. Ayon kay Alcantara, kung meron man siyang pagkakasala, ito ay ang naging pagkukulang niya at pagtitiwala sa kanyang mga dating tauhan noong siya ay DIPA ng Bulacan. Kanyang paglilinaw, sinabi ni Alcantara na matapos ang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos noong July 28 na tumutukoy sa mga guni-guni o mga ghost projects, kaagad niyang ipinatawag ang Assistant DE na si Bryce Erickson Hernandez at iba pang mga opisyal upang magsagawa ng inventaryo sa kanilang mga naging proyekto. Dahil dito, dahil sa pinagawa niyang project inventory, doon lamang niya nadiskubre na may mga ghost projects pala sa kagawaran ang kanyang mga dating tauhan. Naniniwala rin si Alcantara na mananaig din ang katotohanan sa bandang huli dahil malinis naman ang kanyang konsensya at wala siyang partisipasyon sa naging kalokohan ng kanyang mga dating tauhan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 14 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. O baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, mga laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 5:15. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Mamalengke muna tayo sa Pahu Market. Nandun si Edwin Duque, RH23. May buntag mo, Edwin. May buntag Kuya Angel. Walang paggalaw yung presyo ngayon ng karne at may mga paggalaw naman sa presyo ng gulay. Ang isda, Kuya Angel, ay medyo ganun pa rin halos yung presyo. May mga kunting tumaas. Itong bangos na kahapon ay may mga 240 bawat kilo at nasa 260 yung kilo ngayon ng pinakamalaking bangos. Yung medyo maliliit ay merong 240. Yung galunggong nasa 260 pesos pa rin. Merong maliliit nasa 180. Ang yellowfin 180 hanggang 240 pesos yung bawat kilo. Ang tilapia, medyo tumaas yung tilapia ng Batangas, nasa 140. Kahapon ay bumaba ng hanggang 120. Ang bisugong tunay, sinasabi tunay ko yung medyo magandang klase, ay 240 habang 160 naman yung maliliit. Ang lapu-lapu 240, merong 280. Ang salay-salay naman ay 240 pesos bawat kilo. Ang presyo ng manok ay nasa 200 pesos. Ang baka 450, ang baboy ay 360 pesos. Ang pork chop, ang giniling ay 360, ang pataulihan at unahan ay 320 pesos. 380 pesos pa rin, Kuya Angel. Ang presyo ng kambing ay yung yempo at 500 pesos pa rin ang presyo ng kambing. Sa gulay naman, ang ampalaya ay natiling 100 pesos. Kalabasa 60 pesos, ang kamatis 50 hanggang 60. Ang labanos ay 100 hanggang 120. Ang talong 100 pesos pa rin. Ang luya, ito yung 140 hanggang 180. Ang sibuyas 160. 140 sa bawang at sa sayote ay 50 pesos. Repolyo 160, ang carrots 120. Ang pechay bagyo, medyo tumaas bahagya. Muling tumaas ang 160. Habang ang Tagalog naman ay 100 pesos. Ang patal ay yung siling labuyo, nasa 520 uli. Kahapon pumalo na bumaba na 500. Habang ang siling na panigang ay 350 pesos. Ang broccoli imported ay 220, habang yung local naman ay 180. Ang siling makopa, yung bill paper ay 230. Ang presyo naman ng bigas, Kuigel, wala 40 pesos. May 48, 52. Ang pinakamataas ay ang 80. Ito yung pinaka-brown rice. Habang itong red rice ay 60 pesos. Dinurado 80 pesos. At ang malagkit 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report. Wala pa rin dito sa Paho sa Kaluhan. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas.
Para ho naman doon ho sa mga naghahanap ng ipapasalubong, mga magbabalik bayan. Wag na hong imported na tsokolate ha, meron ho tayong tangerine chocolate. Yung tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, produkto ho ng mga magsasaka. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess po naman para maging tangerine chocolate. Katunayan, meron po itong mahigit 10 variants na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay gamit po ay mga lokal ding mga produkto. Ani din po ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero doon sa mga gustong mag-order nito, mag-text kayo sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang bawat Pilipino. Kaya sa pagtangkilik ko natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Posible umanong maharap sa kasong plunder ang mga opisyal ng pamahalaan at ang pribadong kontratista na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Ayon naman kay House Infrastructure Committee Chair Terry Ridon. Ayon po kay Ridon, dapat bigyan din natin ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Kaya't bilang tugon po sa naturang hamon ng Pangulo, nagkakaroon ng masinsinang pagsisiyasat lalong-lalo na sa mga proyektong go substandard o kaya sobra ang presyo. Una nang tinutukan ng komite ang 55 million pesos na halaga ng mga proyekto para sa reinforce sa concrete river wall sa Baliwag, Bulacan na natuklasan mismo ng Pangulo na ghost project naman pala. Tinukoy din ni Ridon ang mga substandard control projects na ipinatayo sa Kalumpit, Bulacan na ang kontraktor ay St. Timothy Construction at ang Wawaw Builders. Sinabi ni Ridon na layunin din ang mga pagdanig, isulong ang reforma para may iwasan ang iba pang mga susunod na anomalya. Hindi maatim ng Kamara na simulan ng deliberasyon ng 2026 proposed national budget kung maraming masisilip o mga questionableng alokasyon. Ayon kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, maraming nasilip na serious at systematic anomalies sa Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government at Philippine National Police, gayon din sa Department of Agriculture. Git ni Puno, ayaw nilang tanggapin ang anyay basurang panukalang pondo ng mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan. Pagbibigay din pa ng House Deputy Speaker, nakakaawa ang mga miyembro ng Kamara na anyay kikwestiyonin pa rin anuman ang gawing aksyon sa proposed budget. Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we solve it, sasabihin na re-align namin yung buong budget. Kaya kinanana naman ng mga congressman yan. If we don't touch it, parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan na kinikita namin. So sala sa init, sala sa lamig eh. 'Di ba? Kawawa naman ng mga members namin. Itinanggi naman ni Education Secretary Sani Angara na tinapyasan ng Kamara ang pondo ng Department of Education ngayong taon. Sa harap nito ng ibinabating alegasyon sa Kamara na nagkaroon ng dagdag bawas sa 2025 budget ng DepEd, inilipat nga ang pondo sa flood control projects ng DPWH. Pero paglilino ni Angara kay Manila Representative Rolando Valeriano, sa pinagtibay na House General Appropriations Bill, kaugnay ng 2025 budget, nananatiling mas malaki ang pondo ng DepEd. At katunayan, dinagdagan pa nga ito ng Kamara. Ngunit pagdatingan niya sa BICAM, lumabas na mas mataas na ang alokasyon para sa DPWH ngayong taon. Safe ko po bang sabihin na pagkatapos ng EDSGAB dito sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd compared to DPWH at nung lumabas na yung GAA, wala na po sa Congress yun, mas mataas na yung budget ng DPWH compared to DepEd. Yun ang naging resulta, Your Honor. Tumaas talaga yung budget ng DPWH after the BICAM committee, So Your Honor. pwede niyo pong i-confirm, Mr. Secretary, na after the EDSGAB, paglabas ng budget sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd. Tama po yan, tama po. At walang nangyaring masyadong pagbabago rito sa Congress. Kung meron pa,
Kung meron man, mas nadagdagan pa ang budget ng DepEd compared to DPWH. Ang nalala ko, nadagdagan ho yung budget ng DepEd pagpasa ho nung HGAP. Oo. Maganda umaga, Pilipinas! Isa sa bawat 3 Pilipino may nalalaman o nakaranas ka ng insidente ng vote buying sa nakalipas na midterm elections. Batay ito sa survey ng Okta Research Group na isinagawa mula July 12 hanggang 17 ng taong kasalukuyan. Ayon sa Okta, lumalabas sa resulta na 38% ng mga respondents ang nagsabi may alam silang bilihan ng boto noong May 12. Mula 38% naman, sinasabing may nalalaman sila sa vote buying. 71% naman sa kanilang naniniwala na nakaapekto ang nangyari sa naging resulta naman ng nakalipas na halalan. Pinakamaraming respondents na nagsabing may alam silang nangyaring vote buying ay mula sa Mindanao na umabot ng 62%. Sumusunod ang Visayas na 45%, pangatlong Metro Manila na meron 37% at ang balance Luzon 24%. Ay, naku, siya, sige. Dito ho sa mga pangyayaring ito, tax lang naman ho natin na madidisgrasya, no ha? Kayod tayo ng kayod araw-araw. Pagkatapos malalaman natin yung binayaran pala nating tax, paghahati-hatian lang ng mga nakapwesto. Ayan, ha? Sige, pagkatapos papatawan na naman tayo ng panibagong tax. Maganda umaga, Pilipinas! O ito, tax-free. Tax-free ho ito. 13,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung item na yan na ginagamit po ng mga nasa medical profession pero pwede rin pong gamitin sa bahay, ha? Ang inyong pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. At habang naliligo ho kayo gamit ang Shield Bath Soap, etong ating huwag kakalimutan, ha? Dapat ito ho yung sequence ng inyong pong pagsagot. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ayan, ha? Huwag mo ninyong kakalimutan yung sequence para hindi ho mapasama, no ha? Hindi madilis, ha? Doon ho sa listahan ng mga posibleng manalo, ha? Hindi ho ito bidding, ha? Sagot ho ninyo ito sa Mahiwagang Tunog. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line, yung 0919-282-6485, gamit po ang inyong mga mobile number. Ayan, pag sumobra ho kayo ng sagot, pasensyahan din ho tayo, hindi rin ho mabibilang. Ano? At saka doon sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 13,000 ang premyo ng Mahiwagang Tunog. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre, hindi naman papatalo si Sherwin Alparo na nag-iikot ngayon dyan sa 189 Barrio Obrero, Maynila. Lakasan nyo ang inyong mga radyo-telebisyon. Meron ng gwapo dyan na lalapit ho sa inyo pagka malakas ang inyong radyo-telebisyon. Ano, ha? Bibigyan ho kayo ng pera niyan. Ha? Yan, hindi ho suhul yan. Ha? Premyo nyo ho yan sa inyong pakikinig. 1,000 pesos. Ano, ha? Tax-free din ho yan. Tapos may bit-bit pa siyang mga regalo. Kaya sa mga taga 189 Barrio Obrero, Maynila, lakasan nyo ng mga radyo-telebisyon. Nag-iikot na dan si Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit ba ang iyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na bang iyong kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Abang tayo ay nagkakaedad, talagang bahagi po yan ng ating aging. Ano ha? Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin po yung galaw, sigla at ganda habang tayo po ay nagkakaedad na. With proper diet and exercise. Hanapin po ninyo ang Ultaflex sa Shopee, Lazada o ultabayo.shop.
Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 5:33. Magkasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Zeni Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Zeni. Magandang umaga din po kay Ambassador sa Hari Amping. Mga nagsitutok yan. Parang si Justice Energito yan ng Sandigan Bayan. Si Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema. Magsigising yan. Parang si Mami Sally ni Justice Raul Villanueva. Ma'am Sally, good morning. At saka syempre kay Chief Justice Alex Gismundo. Ay, syempre wag natin kalimutan si Justice Max de Leon. Kaagad din gumising yan. Meron silang mahalagang pulong ngayon, yung mga CA Justices mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Good morning ho sa inyo. At saka doon sa mga nagbibiyahe pa lang, ingat po kayo. Magandang umaga po. At syempre wag natin kalimutan si kung Kaador Plato. Kaador, good morning po sa inyo. Siyempre, yung ating Midnight Singers, dyan po sa San Diego, California. Si Tita Linda, Tita Cora, Tita Lloyd, Sir Art, Boss Manny, at si June Yambao. Good morning po sa inyo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel H Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Bilis. May nahuli na sa Barrio Obrero si Sherwin Alvaro. Sherwin, go! Yes, Kuya Angel, dito nga sa Barrio Obrero sa bahay na ito, talaga namang tutok na tutok sa kanilang cellphone pag umaga. Si ate, magandang umaga po. Pangalan nyo? Norita Rodriguez po. Si ate Norita Rodriguez, dahil kanina, nung madaanan natin sila, yun, naka-disarrange yung kanilang cellphone dahil pag umaga na daw, at yun, habang nag-aagahan, ayan, yung kanyang libangan, sabayan yung agahan ng mga balita ni Kuya Angel Palmones. Bakit po kayo na tumututok palagi sa DZRH? Kasi totoo po yung mga balita nila, hindi ka mukha sa iba na may mga dagdag pa na kung ano-ano nila si Sir Angelo. Okay na okay yan mag-comment. Ayan, wala na akong masasabi, Kuya Angel, nasabi na ni ate. Dahil paborito mo si Angelo Palmones. Eto, meron ng 1,000 pesos. Thank you po. Thank you, Sir Angelo. Mabuhay po kayo, DZRH. Thank you po. Kanina kasi sabi niya parang hindi kayo nagdadaanan dito. Opo. Kahit po nandun kami sa Tunasan sa Muntinlupa, pag nadidinig ko nandun kayo, hindi naman kami makapunta agad. Dahil mahirap maghintay pa po ng sasakyan Ang tagal ko na po talaga hinihintay itong pagkakataon na to. Thank you po talaga. Talaga. Patagal lang hinihintay, pero ito nagkatatuloy. Dahil meron pa kasama DZRH Grocery, DZRH na ibang kabigas, DZRH T-shirt, at syempre, ang mamahaling Rolls Royce DZRH Umbrella. Ayan meron na kayong payong, hindi nyo kailangan ng Rolls Royce. Meron na kayong payong agad-agad. Thank you po, Sir Angelo. Mabuhay po kayong lahat dyan sa DZRH. Kapatid nyo na ito sa mga kasama nyo na masutunasan. Oy, yung kapatid ko dyan, Ana, sayang sana nanonood ka. Nakita mo ako dito sa DZRH. Ito yung matagal na natin pinag-uusapan, pinagkwentuhan sa bahay. Thank you po. Nangyari na, nahuli sila na nakasunin sa DZRH. Kaya naman, sa mga Sherwin. 1,000 pesos. Sherwin, tanongin mo muna si Ma'am Norita. Baka sabihin mo man nakikinig ka, mag-anak ni Angelo yan Kaya ganun bumanat yun Ma'am Norita, anong probinsya ho ninyo? Ano ba probinsya ho ninyo? Ay, wala po dati, Batang Mangkalo, tapos naging Tondo girl po. Ganun. Yung asawa ko po, taga-Kabanatuan. Taga-Kabanatuan. Saan siya sa Kabanatuan? Saan sa Kabanatuan? Doon po sa San Jose Sur mismo. San Jose? Barangay San Jose? San Jose Sur. San Jose Sur. Ay, kapitbahay niya si Mang Enteng. Yung maggugunting, naghahasa ng gunting. Tapos sa kabilang kanto naman, yung bahay ni Aling Gloria. Sir, dapat tayo naman si Mang Enteng sa nagunting. Sa Sure ka ba doon si Tito? Binibiro lang ho kayo.
Kala ko lang. Tutok si tatay, iniisip na ng M10 na naghahasa ng gusto. Sige. Anyway, si Aling Norita, si Ma'am Norita pala, talagang nakatutok sa atin araw-araw, Sherwin. Oo, kahit nasa tunasan sila, hindi sila nahuli sa tunasan. Bigyan mo pa, Sherwin, bigyan mo pa 1,000. Sayang naman, nagabang pala sa tunasan eh. 1,000 pa. Para na naman yung mga taga-tunasan, nanalo na rin. Ayan, bigyan mo pa. Araw-araw. Kuya Angel, tignan mo naman, napakasarap ng kanilang agaan, adobo. Sherwin. Huwag ka nang makihati dyan. Hindi karinderya yan. Bahay yan. Lumabas ka na dyan. Ako na makukuha. Ayan, nakuha mo. Ayan, kumukuha po ng pera sa The Hague si Bimbong. Tinatago ko maigi dahil baka mamaya pasikwat Yan. May dagdag pang 1,000 pesos, 2,000 piso na. Maraming salamat po talaga, Sir Angel. Sige, ingat ka kayo ha. Salamat po. Tutok lamang ho lagi. Kami ata po kami makikinig. Hanggang 2 pa po yan. Hanggang 2 po. Papasok na po ako sa office. Bakit saan kayo nag-opisina? Sa post office po. May post office pa pala? Mga taga-post office. May post? May post? Sa inyo. Teka, Sherwin, tanong mo nga, ano ginagawa nila sa post office? May nagpapadala pa ba ng sulat? Ay, pakete po, sa package po kami. Package na. Marami pa po nagpapadala ng pakete. Hindi na sulat. Kasi message na lang ngayon eh. Po, yung mga galing po sa bangko, yun na lang po. Yung mga notice. Notice na. Titingilin ka na. Tapos kaya rematado na. Hindi po, dapat yung mga kababayan natin, magtiwala po kayo sa post office. Mababait po mga tao doon. Yes, masisibig. Yun nga lang. At saka, di ba mas masarap namang magbasa ng mga sulat ngayon kaysa yung mga text-text na kung ano-ano na yan. Naman. Mas romantic po kasi. Naku. Ate. Ang problema nga lang po, baka wala nang makabili din ng mga cards. Ayan. Hindi, marami pa Si Malu Cabral nung nililigawan niya nung kanyang mister, kasama namin dito si Malu. Sabi niya doon daw talaga nahulog yung kanyang loob nung pinapadalhan siya araw-araw ng Christmas card ng kanyang araw-araw Christmas card. Ayan, pinapadala sa kanya. Mukhang isang sako yata ang Christmas card yun na nabili ni Aya. Araw-araw pinadadalan siya ng Christmas card. Valentine's na, Christmas card pa rin. Ano ha? Ayan, sige. Thank you po. Ingat po kayo. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa mga grocery, sa payong at sa 2,000 pesos. Malaking tulong po ito, sir. Ayan, sige. Araw-araw po kami nakikinig talaga sa DCRA. Sige po. Thank you. Ayan, ha? Ayan. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa DCRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DCRH. Malakas promo. Ang number 6, survey sa DCRH. Sa Pilipinas. Sherwin, munti ko makalimutan, Sherwin. Magkano na bang utang ng abono? Talaga dito tayo magkwento. Gusto mo ba talaga? Ampaya na. Taga-abono si Sherwin. Sa totoo lang ho. Natitig ako ni Ate dito. Sa totoo lang ho, lugi si Sherwin dito eh. Pagka nagpa-abono si Tonying, si Jerry, at saka si Lakay eh. Wala namang singilan yun eh. Trabaho yan, no? Sige. Siyempre para sa ating mga tagapakinig yan. Para malaman nila na pagka ganyan nagdagdag, ang nag-aabono ho niyan si Sherwin Alparo. Hindi naman bawas sa sweldo niya yan. Sa akin ko na sisingilin. Alam mo, katapusan na ba? Hindi, sa akin sila susunod. Kaya mo na yun. Sige. Thank you. So, mga nais mo namin dyan, magkabang lamang dito sa may Barrio Obrero, dito sa Maynila. At syempre, ako naman narin number 6, Sherwin Battle para DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Boy Abono, Sherwin Alparo. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Magandang umaga,
Pilipinas. 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Lawyers for Commuter Safety and Protection umapela sa MMDA, isama na sa exemption ng color coding ang mga mild hybrid electric vehicles. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Walang nakikitang dahilan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP para hindi isama sa mga exempted sa number coding scheme ang mga mild hybrid vehicle o ang mga sasakyang gumagamit ng pinagsamang gasolina at electric. Itong pag-alma ngayon, Kuya Angel, ng LCSP, kasunod ng patakarang pinaiiral ng MMDA na hindi kasama sa exemption ng number coding ang mga mild hybrid, bagkos ay tanging mga fully hybrid vehicle lamang. Ayon kay LCSP President at Founding Chairman Atty. Riel Inton, paano mahihikayat ng gobyernong publiko na tangkilikin ang pagbili o paggamit ng environment-friendly vehicle kung sa gitna ng labanan ay biglang babaguhin ang direksyon at patakaran sa ilalim ng pagpapatupad ng umiiral na Republic Act 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Hindi isinama ng Department of Energy sa kategorya ng dikuryenteng sasakyan ang mga mild hybrid vehicle. Itong dahilan kung bakit hindi rin ito sinama ng MMDA sa mga sasakyan na kabilang sa mga exempted sa number coding. Gayunpaman, binigyang diin ni Atty. Inton na may diskresyon ng MMDA na palawakin ang mga exemptions at magpasya na isama ang mga mild hybrids. Giit ng LCSP, hindi lamang nakaangkla sa EVIDA Law ang batayan ng pagdedesisyon ng MMDA. Sa katunayan, aniya, pinapayagan ng exempted sa number coding ang mga TNVS vehicle na hindi naman electric vehicle na ang tanging rason ay dahil sila ay kinukonsiderang mga public utility vehicle. Batay sa record ng Land Transportation Office o LTO as of July 2025, mayroong kabuwang bilang na 29,715 units ng mild hybrid vehicle ang mga nakarehistrong sasakyan sa buong bansa. Dami ha? Val Gonzalez, Bal, ilan? 29,715 pero ang record na ito, Kuya Angel, ay buong Pilipinas na, hindi lamang dito sa Metro Manila kung saan ipinatutupad yung number coding. Dami pala ha. Akala ko, marami na rin pala talagang Ang problema kasi natin sa full electric vehicle, yung charging station, kukunti eh. Kaya iba hybrid pa rin. Dahilan, Kuya Angel. Oo, isa yan sa mga dahilan dahil ang nakikita ko lang, Kuya Angel, na mga charging station para dyan sa mga electric vehicle na yan, yun, sa tanggapan ng MMDA at yung ilang mga mall. Pero wala kang makikita sa mga pampublikong daanan, Kuya Angel. Wala kang halos makikitang mga ganyan. Kaya yung ating mga kababayan, hindi rin interesado na bumili ng mga electric vehicle kahit gusto nilang tumulong para sa kalikasan, Kuya Angel. Okay. Sige, Val. Sana nga pakinggan ng MMDA yan. Thank you. Si Val Gonzalez. At magandang umaga po kay Professor Andy Pereria. Si Professor Andy ho, nakikiusap din sa Automotive Association o Automotive Industry Association of the Philippines na gumawa din ho siguro ng posisyon tungkol ho dyan para nga naman maprotektahan din ang interest ng mga gumagamit ng mga EV, ng mga mild EV. Umano'y scammer naman na guro at 2 pang opisyal sa isang investment firm nireklamo ng halos 100 biktima. Arestado na po ito ng NBI sa Antique. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinusasa ng National Bureau of Investigation ang isang guro at 2 iba pang opisyal ng isang investment company sa San Jose, Antique dahil sa umano'y pangi-scam. Ayon sa Bureau, 50 galit na mga investor ang unang dumulog sa NBI Antique noong August 30 at umabot na sa 75 ang reklamo ngayon. Sa investigasyon, ininganyo umano ng mga suspect ang mga biktima na karamihan, mga estudyante at residente na pumasok sa isang investment kapalit ng mga malaking tubo sa maikling panahon. Upang maipakitang legitimo, nag-operate umano ang kumpanya mula sa isang maayos na opisina kung saan nakadisplay ang kanilang business permit, DTI registration at BIR documents. Pero nadiskubre na wala pala itong secondary license mula sa Securities and Exchange Commission. Nagbigay ang kumpanya ng ilang initial payout pero nang mas malaki na ang perang na ipasok ng mga biktima, bigla na lamang nagsara ang operasyon at hindi na nila ma-access ang kanilang mga account.
account. Itinuturong manager ng investment company ang isang guro sa isang kolehiyo sa lalawigan na umano'y ginamit pa ang kanyang posisyon upang hikayatin ang kanyang mga estudyante na mamuhunan. Naharap ang tatlong suspects sa kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, Cybercrime Prevention Act of 2012 at Securities Regulation Code. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago mag-access ng umaga. Ay, teka nga pala, birthday nga pala ni Commissioner Job Magente. Si retired Commissioner Job Magente ay nandyan ngayon sa Minnesota, US of A, nagdiriwang ng kanyang birthday. Yan ha. Ayan ha. Commissioner Job, hindi ko sinabing magsi-70 ka na. Ay, nasabi ko rin na 53 makalipas ang alas 5 ng umaga. Masyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito ho yung partial list ng mga lawmakers na may mga kaugnayan daw po sa mga kontraktor. Patay ito sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Nabanggit na ho yung kay Senator Cheese, dahil nga sa pagtanggap niya ng donasyon sa Centerways. Pero isa din ho sa nabanggit si Senator Joel Villanueva dahil daw sa mga kaugnayan nito sa New San Jose Builders. The company was one of the Villanueva's top donors in 2022 senatorial campaign. Aba, talaga? New San Jose Builders. Si Senator Bongo naman iniuugnay dun sa CLTG Builders, Alprego Builders and Supply. Half-brother niya naman daw po yung nagmamay-ari nung Alpregos. Si Ako Bicol Party List Saldico ng Sunwest Corporation. Ferdinand Beltran ng Magbubukid Party List. Manager ho yun siya nung naturang kumpanya, yung Pedstar Builders Contractors. Nabanggit din dito si Edwin Garjola, party list representative din. Siya naman po ay related to some shareholders ng New Wington Builders at saka nung Laurel Development Corporation. Si Monir Arbison Jr. ng Kapuso Party List. Siya po naman ay related sa top shareholder ng Nirain Construction and Supply Corporation. Si Sulu 2nd District Representative Monir Arbison. Related naman ito sa top shareholder ng Nirain Construction Corporation. Ayan Tapos si John Lorevilla, nabanggit din dito First District Cavite. Siya naman daw po ay related sa Graaya Construction Corporation. Ang top shareholder nito ay si Rebecca Bautista Ocampo na kanyang tiyahin. Si Senator Congresswoman Lani Mercado, related din sa Graaya Construction Corporation. Brian Revilla ng Agimat Party List. Ayun, tiyahin niya rin si Rebecca Ocampo ng Graaya. Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List. Ito ho naman ay related sa Alro Construction and Development Corporation. Tatay at kapatid niya pala yung mga shareholders ng Alro. Jenny Jeff Nisay ng Pusong Pinoy Party List ng JBN. Related naman daw ito sa JBN Construction Trading. Sa record daw po ng DPWH, general manager siya nung kumpanya. Caroline Agyaw ng Kalinga Loan District. Ito naman po iniugnay sa BHM Construction dahil yun daw pong manager na si Bold Holden Kapuyan Mangawang ay kanyang kapatid. Kapatid ng kanyang husband. Carlos Loria, 2nd District ng Albay. Ito naman iniuugnay doon ho sa Macapa Corporation. Pangulo siya ng kumpanya. Agustina Pancho ng 2nd District ng Bulacan. Iniuugnay sa CM Pancho Construction.
Pag-aari naman ho ng kanyang pamilya yung CM Pancho Construction. Christina Angeles ng Tarlac 2nd District. Ito po naman ay Vice President ng Northern Builders Construction Corporation at saka si Micaela Gonzales ng Pampanga. Ito po naman ay nagmamay-ari, ang pamilya ho naman nilang may-ari ng AD Gonzales Jr. Construction and Trading Company. Ito yung kay Don Gonzales. Na kasama din ho sa mga nating miyembro ng 19th Congress. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita, Kuya Angel po, si Angela Palomones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa author na si Pearl Buck. Ano yung sinulat ni Pearl Comfort Buck? Siya yung author ng The Good Earth. Ang sabi niya, when good people in any country cease their vigilance and struggle, then evil men prevail. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sorry Grace, ala na tayong oras. Thank you, Ara. ACS na ng umaga, susunod ng 2x2.